my beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kasi binanatan niya. Sino? Si Digong. Pasok. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro pa siya lamang daw ang kanyang inaatupag. Napag-usapan din ang drug war at live mula sa Berlin, Germany. Nasa frontline balita ngayon si Maricel Halili. Mase. Ayan na nga. Yun, ako, napag-usapan yung drug war. Alam nyo na kung ano mangyayari kasunod. Pasok. Anong sinabi ni PBBM tungkol sa pagtugon sa iligal na droga sa bansa? Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na gumamit ng anumang dahas sa pagtugon sa problema ng illegal na droga sa Pilipinas. Kasunod ito ng... naloko na. Grabe, di ba? Mr. President, siguro okay, walang dahas, pero siguro taasan natin yung yung penalty. Pwede naman death penalty na lang, di ba? Yung mga may bracket. Kunyari, lagpas na ng 10 gramo, o kaya nagtutulak na, di ba? Tanong ni German Chancellor Olaf Scholz tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte. Kasama ito sa mga ikinuwento ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang press conference ngayong hapon. Habang nanananghalian si Pangulong Bongbong Marcos, mismong si German Chancellor Olaf Scholz na raw ang nagtanong sa kanya tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na. Sabi ko sa inyo Oo, Mr. President, dapat sinabi mo, papasukin nyo na ICC. Di ba? Oo, pwede para tumino. Yun. Pasok. Explain to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction. Mr. President! Anong hindi mo nire-recognize? Papasukin mo na! Nako! And the reason behind that. Sabi ng Pangulo, malala pa rin ang problema ng illegal na droga sa Pilipinas. Pero kaysa tularan ang diskarte ni Duterte, mas tinututukan daw ng Administrasyong Marcos ang prevention at rehabilitation. Ay! Digong, wala, kinukontra ka talaga Naloko na. Duterte naman, binatikos ulit si Pangulong Marcos sa isang prayer rally. Hirit niya, puro pasyal na lang si PBBM. Pasyal na lang yan. Bagay na doon yata na stroke yan di ba? Doon sa rally. Sabi ko kasi itong hinayupak na mga nandito sa paligid ni Digong na mga walang kwenta No? Pero mo matanda ng ganyan, pinahihirapan pa nila. Di ba? Pinahihirapan pa nila Mga walang di ba? Tingnan mo ngayon yung matanda. Pagka yan nagkaroon ng pagkakataon na bawiin na ang buhay at mapunta na sa piling ng Diyos ni Kibuloy, abay, lintik na yan, baka mamaya magaya na naman dun sa iba na mga style dilawan. Alam niyo yung style dilawan? Alam niyo? Ang style dilawan, alam niyo kung ano style dilawan? Ang style dilawan, pagka may namamatay, abay nananalo sila. Daming nananana. Naloko na. Pinahihirapan talaga nila. Lahat sila pinangsasangkalan Maging sabi nga ni rito, John Lloyd, pati yung pangangasiwa dyan sa OJC at iba pang mga ari-arian ni Kibuloy. Abay, gusto pang gawing administrator. Diba? Yan ang problema, Jeff Valdez. Pag dumapo na sa mga Pilipino, sa puso nila, dumapo sa puso nila yung pagiging maawain, abay, makakalimutan na nila lahat. Kasi ang sasabihin nila, nakakaawa naman kasi. Naloko na. Diba?
Ilang pirma na lang eh. Parang 3 bulate na nga lang ang pipirma eh. Ako naaawa ko kasi matanda na siya. Isipin din natin na naging presidente siya ng bansa. 'Di ba? Bilang respeto sa pagiging presidente niya. Pero sa mga nagawang kasalanan, abay teka muna. Naloko na. Ibang usapan 'yon. Tinawanan lang ni PBBM. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? Saan yung pasyal? Saan yung pasyal? Digong! Ayan daw, oh. Ito yung schedule ko. Nasaan yung pasyal, Digong? Digong! Naloko na. My schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama nyo kami, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Banat pa ni Duterte kay PBBM. Gusto lang nito ng term extension kaya suportado niya ang charter change. Confused kasi ako sa PRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita. Nako, Digong, mag-ingat ka sa salita niya, Winston Santos, oh. Nako, delikado yan, ganyang salita ni BBM. Oo, delikado yan. Naloko na. Change. Confused kasi ako sa PRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiba bawat salita niya, iba eh. Sa kabila ng mga Alam nyo si Pangulo, maawain kasi masyado, sobrang bait. batikos, binati pa rin ng happy birthday ni PBBM si Duterte na magdiriwang ng kaarawan sa March 28. Di naman daw kasi siya na may Aabot pa kaya? Naloko na. Aabot pa kaya, Winston Santos, itong si WS? Aabot pa kaya? Sa kalagayan niya, halos hindi na nga makaano. personal. Sa press conference din ni PBBM, sinagot niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping kung saan pinaghahanda niya ang kanilang militar sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ayan na! I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. Lagi naman din ginagawa ng China yon, Mr. President. At saka yung mga ganyan normal lang naman sa atin. Siyempre, kailangan protektahan natin yung bansa natin. Yung mga teritoryo natin, tama yung ginagawa mo. Hindi dapat pinamimigay yan. Bakit, Boss Mike? May namimigay ba? Meron! Sino? O, di ba? Pinamigay daw. Yung Oo. May verbal agreement pa sinasabi. Hindi mo alam yon? Ay, talaga? Oo! Hindi ka kasi nakikinig sa chismis ko eh. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. We, for our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Pero alam nyo, yung salita kanina, mapanganib yung salita ni ni PBBM. Oo, di ba? Anyway, mga boss, ayun, di ba? Ayun. Abay, malupit. Pauwi na si Presidente. Oo, pauwi na. Doon na magkakaalaman. So anyway, guys. Muli, maraming salamat sa pagsama. At syempre, huwag niyong kakalimutan na ang uli kong tanong, susuko ba? O talagang hihintayin arestuhin si Kibuloy, mga kababayan? Susuko ba si Kibuloy o aantayin niyang arestuhin talaga't hanapin siya, mga kababayan? Yun po ang aking huling tanong. Sana i-comment nyo po
Nang sa ganun tingnan natin kung pare-parehas tayo. Sabi ni Taraki, susubo. Uy! Paano? Nag-declare na na patay na. Sino? Hoy, John Lloyd! Magdi-declare? Napatay na? Sino? Sobrang bait ni PBBM. O, PBBM lang malasa. Ganun talaga. Kahit nga ako Manang-mana ako kay PBBM Kahit nga inaaway ako. Tingnan mo nga dyan si WS. Kahit ano sinasabi, tingnan nyo. Pinapansin ko ba? Hindi. Wala. Diba? Ganun dapat. Aarestohin. Di yan susuko. Sabi ni Jimmy Cruz. Talaga ba? O, sige na. Muli. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Oo, Mike Cervera po lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa at pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. I love you all. Oo, Ramil Cruz. Babush. Our beloved Boss Mike.